Grass fire sa Barangay Santo Cristo, sanhi ng pagsusunog ng kalakal ng mga bata. Bombero, tumagal ang pagresponde. Isang grass fire ang naganap sa likod ng Villa Felipe sa Barangay Santo Cristo dito sa Gimba nitong Abril at 13, Sabado bandang alas 3 ng hapon. Nagsimula ang sunog dahil sa mga batang nagsunog ng kanilang mga kalakal sa bandang weste sa Barangay San Roque. At dahil sa lakas ng hangin at mga tuyong damo sa lugar, kumalat ang apoy at kumapal ang usok na dulot nito. Tumagal naman ang pagresponde ng Bureau of Fire dito sa Gimba dahil sa halip na Villa Felipe magpunta ang bumbero sa San Felipe sa Barangay Linek, ito tumakbo. Ayon sa konsehal ng barangay na si Konsehal Ernel Miranda, bandang alas 3 ito nang unang nag-report ng sunog sa BFP, Gimba. Ngunit mga 30 minutos na ang nakakalipas ay wala pa rin ang bombero kung kaya tumawag ito ulit. Dito na niya nalaman na nasa sitio San Felipe ang dapat ay re-responding fire truck sa kanila. Ayon naman kay Kapitan Oscar Aganon, tumawag rin ito sa BFP para sa agarang pagresponde. Bandang pasado alas 3:45 na nang dumating ang fire truck. Saad ng dalawang opisyal, malinaw naman nilang nai-report na sa Villa Felipe sa Barangay Santo Cristo ang sunog at hindi sa San Felipe. Nakipag-ugnayan ang radyo natin Gimba News Team sa pamunuan ng Bureau of Fire Gimba upang makuha ang panig nito kaugnay ng delay sa pagre-responde sa lugar ng sunog. At tayo ay tumawag sa Bureau of Fire number at nakausap natin si FO1 G. Marie Carganilla at ayon sa kanya magbibigay ng pahayag si Gimba Municipal Fire Marshal Fire Senior Inspector Maria Melissa Perez bukas ng hapon, Abril 16, kaugnay ng issue. Samantala, mabilis naman naapula ang sunog at idineklarang fire out ng BFP ang lugar bandang alas 4 ng hapon. Pakinggan natin yung interview kay Councilor Ernel. Ayan. Ano daw ang dahilan? Sunog daw po ng mga tanso. Visit talaga mga bata. Oh. Nagsunog lang? May nagsunog, Ponce? Saan banda? Ito, doon nagsimula eh. Doon. Kaya humaba, ano? Yung hangin pag ganito. Tapos naligaw naman sila. Oh, clearing na. Naligaw yung bombero? Pati yung sabi, Yung fire risk. So, ano sinabi? yung unang tawag ko kanya, sabi ko, Villa Felipe. Ikaw ba ang tumawag? Ano muna? Villa Felipe sa Cristo, nag-umpisa pa lang doon. Oh. Okay, ba't ka kung katagal na? Oh. Nung tinawagan Mga ko gaano katagal? siguro, ano yun, 15 minutes na kanina naghihintay. Yung tumawag ulit ako, nasa San Felipe pala nagpunta. San Felipe, hindi Villa Felipe. Ay, grabe. Baka naman San Felipe na sabi mo. Ay, di po Villa Felipe, sabi mo Santo Cristo. Ayan. Sige, yung kay Kapitan. Mamaya mapapakinggan natin yung kay Captain Odi Aganon. Pero natawa siya, no? Oo nga naman, kasi kung ako yung konsehal. Tumawag siya, nagsisimula pala yung sunog. Ngayon, 15 minutes na yung nakakaraan. Yung area ba na yun sabi talagang niya, Villa Felipe lang? nag-follow up police siya. So, nabanggit doon, nung kausap niya, na nasa San Felipe yung bombero. 15 minutes lang pala ang nakalipas, hindi 30 minutes. Hindi, 15 minutes yung tumawag siya. Sige. O di syempre, pumunta ng San Felipe, sa yung gano'n. Naligaw. 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 Naligaw Di pa nga yung syempre, word niya buti nga mabilis kung 15 minutes yun nakabalik sa sa Villa Felipe. Hindi lang naman 15 minutes yun. Malayo yung San Felipe. Sitio San Felipe ng barangay Linek. Nag-follow up siya. So, gano'n. Nag-report siya, nagsisimula pa lang yung sunog. Ang simula ng sunog, dun sa dulo. Kung nandito ka sa may Villa Felipe, ang dulo nito kasi ay
sa Weste, yung lote. Yung sinasabi nilang lote sa Weste. At ang may sakop na doon ay San Roque. Siguro yun, yung haba niya, haba ng 4 na hektarya. Ganon. Maluwang pala yun. Pero hindi naman nasunog yung 4 na hektarya na yun. Kundi yung, mukhang yung gilid yung nasunog. Yung diretso na tabi ng kalsada na maraming talahib at maraming damo, no? Kasi yung banda ron sinasaka yun eh. Sinasaka pa. Nakaabot halos sa puno na dito ng yung dulo. Yung mismo likod ninyo? Oo, yung lumagpas doon. Kasi ang kapal ng usok eh. Kumbaga hindi naman likod ng bahay ng namin eh, kundi tagliran, pero masasabi mo pa rin nasa bandang likod yun. Yung area mismo likod. Ito yung San Felipe, yung sa likod ng San Felipe. Ito yung Villa Felipe, kasi yung bungad. Nandito siya. Bandang likod at tagliran. So yung pagpasok mo ng Villa Felipe, nandine. Halimbawa, ito yung entrance. Nandyan. Yung bahay nyo, ito, di ba, yung second na kanto, yun yung lugar nyo. Yun, di ba yung area na yun? Doon sa likod na yun? Ano pa, 2 kalsada pa. 1, 2, das doon sa area na yun. Yun. 2 kalsada pa. So, ganun yung itsura. Ito sige, ito yung kay Kap si ganon. Kapitan na ganon. Kapitan unang rumisponde, timba-timba ang dala. Akala mo naman may magagaway timba niya. Meron naman konti. Meron naman. Ayan Nagre-ready Kumbaga parang pang-Thursday kanina. Inuusan natin yan. Kaso hindi na kaya dahil sa lakas na kusok. Saka malakas yung hangin. Mainit pa. Ayan si Consebong. Tulong-tulong sila kahit papaano. So grabe, buti hindi umabot ng bahay, sa bagay, kalsada naman nito. Mga batang nagsurog daw. Ano daw ang dahilan? Mga bata nagsurog ng tanso, yung kalakal nila. Tapos, doon sa may damo siguro. Sa may bukid, hindi ko alam. Ay bakit naligaw daw itong mga yung bombero? Nakarating daw ng San Felipe, totoo ba? Dinig nila sa Felipe. Ay, sino ba nag-report? Una kay Kwan, kaya nga sinabi ko rin kay Donna, paano ako magre-report tiga rito ako sa Villa Felipe? Sabi ko, ba't napunta kayo na San Felipe? Ayun, kaya tumagal, nakarating sila ng San Felipe. Pero ang binanggit mo, Villa Felipe. Saka ni... Si Conce Ernel. Si Conce. Hindi na pala dulo eh. Nakarating pala ng Conce, nakarating pala ng San Felipe, hindi Villa Felipe eh. Tumawag si Parre nila kapag nakabigay sa kanya. Yung mga tano din, sa lubog na namin, punta natin na rito. Ayun. Umaba tuloy yung Saan dumaan yan? Dito sa mismong entrance nyo dumaan? Kasi kapitan unang rumisponde, timba-timba ang dala. Maliit lang yung truck. Mini. Kasi ito pag-usapan natin yung mga comments nung mga meron kasing mga nag-comment. May yung pagpasok may nag-comment na Salasalabat daw yung kuryente papasok dun sa villa. Gano'n yung katotoo? Sino may nag-comment na yan? Arabic yung Hindi natin malaman kung sino Tapos nakalock yung profile niya. Nakalock. Ito may comment siya, kahit naman po kumpleto detalye, di rin po agad nakapasok fire truck ng Gimba dahil salasalabat na kuryente papasok ng villa. Hindi totoo yan. Fact check tayo. Hindi totoo na yung salasalabat ang malinis yung kalsada papasok ng Villa Felipe. Ang papasok malinis. Malinis 'yon. Ang pwede lang doon yung punong kahoy sa may harapan na medyo mababa na 'yung dahon. Pero makakadaan din sila roon. Pumapasok ba ang doon? Forward pumapasok ang forward. Yung 10-wheeler pumapasok din doon. Pati yung truck ng basura pumapasok doon. Yes. Mas malaki pa yung mataas yun. Truck yun. Mas mataas yun. So, ito, mali. Mali. Mali yan. Pero hindi natin siya makilala So, parang... Baka troll.
Nakalock yung profile niya. Feeling ko may ano yung official naman tong account na to pero nilock niya kasi. Tapos ayan. Ito naman kay Melvin Sawit. Saka kay Emil Christopher David. Si Melvin Sawit. Si Melvin Sawit. Sabi niya, Boss Emil, Christopher David, say mo dito. No? Sumagot nung si Emil. Melvin Sawit, kupal ayaw kumpletohin yung headline nila. Radyo nating Gimba, pangalan ng page. Mali naman impormasyon nila sa mga tao. Sinundan pa niya ito. Kumpletohin nyo headline nyo, mali-mali impormasyon na pinaparating nyo sa mga tao. Imbes na makatulong kayo, pinapalala nyo pa. Ang ilagay nyo sa headline nyo, mali yung sinabi ng nag-report. Umay. Ayan. So, sinasabi niya dito, sinasabi si niya Sir Emil Christopher David, na yung profile picture ay naka-BFP pa, BFP uniform. At taga dito yan, no? Siguro, I think. Ayan, yan ang itsura niya. Ito si Sir Christopher, Emil Christopher David. Siya, medyo nagalit itong si Sir Hindi ko alam bakit mainit ang ulo ni Sir. Siguro dahil na rin pinagtatanggol nga niya yung yung kasi Bureau parang of Fire. sinasabi niya rito, mali yung nag-report. Mali si Consi Erne. Kaya ngayon, ang ginagawa natin, gusto nating para ma-fact check natin kung mali talaga yung report nila Kapitan at saka ni Konsehal Ernel Miranda, ipakita nila yung report nila, yung received yung report, yung logbook, at kung sino yung nag-receive ng report. At saka yung 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 sinabi sa na location. Kasi narinig naman natin yung nung interview ko, diba? Yung side nung nag-report kasi yung nakuha pa lang natin. Sa side nila wala. Sa side nila wala. Pero pinuntahan ng reporter natin kaninang umaga, pero walang nakausap, tama ba? Nakausap din yung inabutan doon. Hindi daw magpapa-interview, yung ba ang sabi? Nagbigay naman ng number. Nagbigay ng number kasi kung sabi ang bilin ko ay kung ayaw magpa-interview, kunin mo yung number na pwedeng makausap. Na kung sino yung pwedeng makausap. Parang gano'n. Tapos ang ibinigay na number, yung Bureau of Fire number na pinagre-reportan ng mga incidents. So, tinawagan din natin yon at nakausap nga natin si Ma'am G. Marie. At sinabi niya na yung tungkol dun sa kaugnay ng issue, magbibigay na yata ng yung isa pahayag isa pang pinutulog sa reporter natin. Alamin mo nga kung nakarating, kung may sunog sa San Felipe. Kasi baka nga may sunog dun 'di ba? Oo. Pero ilan ba ang fire truck ng Gimba? Hindi ko alam. Kung sabay yung sunog. Isa lang ba? Kasi kung sabay ang sunog, pupunta muna ng San Felipe. Bago sa Villa Felipe. Mas malapit ito. Yun yung gusto nating i-confirm kasi napunta. Para lumabas yung totoo. Kasi nagpunta nga daw sa yun ang trabaho natin yung alamin yung totoo, kaya nga naman kukunin din natin yung panig. Ang nangyari, galit agad itong si Sir Emil Christopher David. Meron pa isa. Teka lang, may nag-comment pa. Ito, nag-comment pa. May isa pang TJ Kapinpin Gaheton. Inuuna mo daw yung video bago ka mag-report. Asan ba yun? Ito, may screenshot ko na yun Tapos, meron ding nag-comment si Ruel de la Cruz Agustin na nag-comment din na inuuna daw ang pagkuha ng video kaysa tumawag sa fire station. Ewan ko kung nasubaybayan nila yung mga videos natin sa page. Tinutukoy nila dyan. I think kompleto naman yung information na nandun At saka nag-post tayo ng mga videos ay nakatawag na. Oo, nakatawag na. Tapos inaantay na lang nga yung rumisponde. Yung pagdating. Oo, at
fire out. Mabilis yung fire out Mabilis naman na naapula yung sunog Ayun. Tapos kung namatay na maaga, hindi tayo lumala. Tapos Ito, yun na isa pa. Mas gusto ko tong yung kay Buyito, Katakutan si na na comment niya. Ang sabi niya. Sige. Yan, isa pa yan. Favorite din natin yan Oo. Radyo nating Gimba. Teka, yung una pala. Buti ako. Buti. Hindi ako bombero, kundi Nasaan ba yun? Buti di ako bombero, kundi yari sa akin reporter na to. Kagaling naman ni Sir Buyito, Katakutan si. Nanakot no? Ano kayang gagawin niya? Ano kayang gagawin niya? Yari ito. Di yayariin niya. Yariin niya. Sa comment. Yari ito. Sabi ba ganun? Tas nakichismis ka lang. Nainip ka pa. Ito naman, naki-comment lang. Nagalit pa. Sino yan? Char. Hindi. I think isa lang yung video na nakita ni Sir Buyito Yun lang part na sinabi mo na nahuli. Hindi, sumuporta siya doon kay Emil, Christopher, David. Nag-report ba siya? Nag-comment ba siya dun sa comment ni Sir Emil? Oo, dun siya nag-comment. Sa kasunod, Oo. Ito. So, yun nga yun. Yung sabi niya, dapat daw kinukuha mo muna yung tunay na kaganapan. Hindi, sagot na yun doon sa Ay, sinagot mo pala muna. Ano nga yung sinagot mo? Buti di ako bombero, kundi yari sa akin ni reporter na to. Sabi niya. Tapos, di sumagot si radyo natin Gimba kagabi. Bakit sir? Alam mo ba tunay na pangyayari? Kumbaga, di ba, bago ka mag-comment, ay alamin mo muna yung pangyayari. No? Nag-report ka agad. Syempre, dapat maintindihan niya. Kung hindi niya naiintindihan yung ang sinabi ni radyo nating Gimba, nag-report ka agad ang isang konsehal at punong barangay ng Santo Cristo. Sinabi na Villa Felipe yung insidente ng sunog. Bakit nakarating ng San Felipe Lenek? Alamin mo muna tunay na kaganapan para hindi ka nanghuhula at nagbabanta. Kasama ka ba sa nag-rescue? Di yun yung tanong ni radyo natin Gimba. Para malaman din niya kung nakumpirma ba niya. Yun. Ito, nakita ko yung account nitong si Sir Buyito Katakutan. Si teacher pa pala. Teacher to tapos teacher. Tapos sumagot siya. Nurse. At rescue din siya. Alam ko kasi, parang kaya tinanong ko kasama ka ba sa nag-rescue? Chinek natin yung profile niya. May idea ko na sumasama yun sa rescue. Sabi niya, radyo nating Gimba, hindi ba dapat ikaw ang umalam ng tunay na kaganapan? May protocol yan, alamin mo din. At may standard operating procedure. Alam mo ba yun? Mukhang alam niya. Mukhang alam niya. Tinanong mo sana siya kung ano yung standard operating procedure. Hindi, pagkayari nito, nawala na sila. Hinide na nila yung kanilang mga comment. Tayo, makikita natin. Hinide na nila itong mga comment na to. Syempre tayo, makikita natin kahit na i-hide nila. Diba? So, yun yung syempre comment lang yan, malaya silang mag-comment Yes. Diba? Para kasing hindi ngayon, kailangan pa nating malaman yung katotohanan nga na ano ba talaga ang na-receive na impormasyon ng Bureau of Fire, diba? Para fair ang kasi malalaman natin yung sinasabi bukas. nilang yung nag-report ang inaano nila na mali-mali yung ni-report tapos siyempre yung base naman sa interview natin kahit may iiksi lang yon ay talagang may impormasyon, di ba? May impormasyon kung at may point. Oo. Na galing din sa kanila
na tumagal yung yung bombero. Nakarating ng San Felipe at hindi Villa Felipe. Lumabas pa pala itong si Ernel at Miranda at nag-abang kasama yung mga tanod. So hindi na paraan saan dumaan. Doon sa highway. Kaya meron doon nagko-comment na na kaya pala naririnig yung wangwang yung ng Nag-comment din naman si Kapitan De Vera ng sa report niya. Si Kapitan De Vera ng anong barangay? Ng Santo Cristo dati. Dating kapitan. Ang comment naman niya ay nasan yun? Mimute natin. Saan ba siya nag-comment? Nakita ko yung comment niya Ang sabi niya, mag-training yung BFP. Ang sakit naman nun. Pero yun ang sinabi niya, mag-training kayo kasi mali yung nasagap yung impormasyon. Dahil doon sa pagtagal ng pagresponde nila, lumaki. Buti ka mo hindi umabot sa mga bahay. Oo, malapit na. Oo, andun yung bahay ni Conse Ernel Miranda. Kaya siya yung unang nag-report kasi siya yung unang nakakita. Ganun ba? Marami yung hilerang bahay na yon. Siya yung unang masusunugan kung sakasakali. Hindi lang siya. Buti nga marami, palayo na sa kanya Tabi-tabi lang kayo dun di ba? Hindi, malayo. Malayo na kalsada kami Pero konti lang ang diferensya noon, ilang metro lang. Siyempre, pag nasunog yung bahay ni Conse Ernel, sa amin ang tapo doon, nung Alipato. 'Di ba? Yung Alipato, yung So ano ba ang pinaka-purpose natin, bakit natin binalita ito? Gusto natin mag-fact check. Pangalawa, kasi syempre newsworthy, hindi naman natin gustong dikdikin dito yung kung sino yung nagkamali at kung sino yung kumuha ng maling impormasyon o nagbigay ng maling impormasyon. Mainam na matuto tayo dito sa nangyaring ito. At matutukan yung video, nagsasalita siya itself na totoo yun. Oo, yun syempre. Yung pangyayari Kasi nung makikita mo naman at saka nandun din may timestamp yung video, ang timestamp ng video na dumating ang Bureau of Fire ay around 3:49 na ng hapon. Maririnig mo kasi papasok nagmihiyaw pa nga na bilisan nyo. Bilisan nyo kasi medyo malapit na nga. At ang kapal ng usok. Alam nyo ba na ang pwede pang isa sa mga talagang deadly kapag nagkakaroon ng sunog ay yung smoke inhalation. Kaya nga ako hindi makatagal dun una kasi dito nandun lang kami sa bahay ni epekto nun sa katawan ng tao. Tapos na yung usok. Ang kapal ang lumabas kapal ng usok. Di pinuntahan namin yung kalsada. Kami ni Konsebong. Mga konsehal nga kasama ko si Konsehal Bong Manalang, yung kapitbahay namin. Dito Ate G, meron ditong daan, sabi niya. Yung di sinundan ko lang siya. May isang butas doon na dinaanan namin. Paglabas namin na ganyan, nasagap namin yung makapal na usok. Hindi ka talaga makakahinga doon. Kaya syempre, hindi mo naman masisi yung mga tao na tumulong sa pag-apulon na habang nag-aantay ng kasi ang isang bakit daw mga cellphone ang hawak, nagbibideo, dapat timba ng tubig. Sino ba naman, hindi natin alam na yung mga tao na bukod sa kasi hindi mo naman masabi na may nagvi-video pero meron ding nag-aapule At saka hindi lahat, may mga nagtitimba. May mga nagtitimba. Nakita kang unang nagtimba doon na 2, 4 na tunod-tunod sila. Hindi rin sila makatagal. At saka hindi nga safe na sila yung sumugod doon kasi unang-una wala silang protective gear. Teka muna, walang Cap Marcelo De Vera. Explain lang natin. Yung radio operator di nakuha saktong address kaya naligaw. More training FD ng Gimba. Fire Department. Ano kay FD? Radio operator ng Gimba? O yung phone?
Ay, ng BFP Radio ba? operator, di nakuha saktong address. Pero tumawag, di ba? O kaya naligaw. Sabihin, yung radio operator doon sa BFP ay hindi eksakto yung nakuhang address. Comment yan ni Oo. dating Kaya kapitan. sabi sa kanila, more De Vera. training. BFP ng Gimba. FD, Fire Ano yun? Department. Fire Department. Lesson learned naman na. Tapos yun nga, yung sinasabi natin kanina na hindi pwedeng sumugod basta-basta kahit na ang gusto mong gawin maapula yung sunog. Saka ngayon kasi, sobrang init. Walang protective gear. Kung Kaya marinig mo yung... kung wala man sumugod doon na tao para magbuhos ng tubig, hindi nila masisisi yung tao. Huwag nilang alipustahin yung tao na nagvi-video at sabihin nila na walang nag-aapula ng tubig habang hiniintay yung fire rescue. Kasi hindi naman nila nakikita kung ano yung nangyayari. Di ba? Yung mga comment na ganyan na mema sabi lang at mga comment na sinasabi na inuna ang video, huwag kayong mag-comment kung hindi nyo nakita kung ano yung nangyari. Diba? Parang alam mo ba kung bakit ako rumisponde? Tinawag na ako ng kapitbahay. Ate G, sabi niya ganyan, i-video mo! Sabi niya ganon. Si Kian kasi nandun siya. Ako nagpapahinga kasi mainit, nandun ako sa kwarto. Dinarinig ko na yung ingay nila na hindi ko ine-expect na ganun kalaki yung grass fire. No. Lumaki lang naman, di ba? Lumaki. Kasi nga, ang tagal ng bombero. Maliit lang sana yung kung hindi sila namali ng napuntahan o ng pandinig. Kaya, hindi pa natin kukumpirma pa natin yan Oo. Hindi mayroon ng kumpirmasyon yung konsehal Ano bang sinabi nakarating ng ng San Felipe di ba? Sabi ni Kian, mama yung sampay mo sa niyang ganyan, may nagsisiga. Sabi niya, mausukan. Mausukan kasi ako nga nag-amoy tinapa talaga Ngayon, isilong mo, sabi kong ganun. Pinasok niya kasi ako. Ihanguin mo, sabi kong ganun. Tuloy-lay pa kong ganun. Dinedma mo kasi. Mainit. Mainit kasi. Tapos, kasi sunog, sabi niya, nung sumigaw na yung kapitbahay kong kalakas-lakas, si Harold. Ate G, sabi niya ganun. May sunog, i-video mo. Sabi niya ganun. Siyempre, alam niya, media ako di ba? Tinignan ko pang ganun. Bakit meron? Sabi niya, may nasusunog doon sa likod. Lumabas na ako. Lumabas muna ako, tapos kinoko yung cellphone. Yun. Oo nga, may usok nga. Hanggang sa, ang kapal-kapala ng usok. Hindi ka talaga pala makakalapit. Kasi, noon lang ako nalapit sa matindi usok yun nga ngayon, lang, sabi ni si Doc Lee, sobrang pag init may ganyan usok, dapat may basakang basahan na nakatakip sa bibig. Na igagano mo, ipupunas mo. Ayun. Yun naman yung mga lessons. Yun? Parang pinaka-first, unang measure yun para hindi mo malanghap kung nandun ka sa lugar. Tapos ang sabi niya, pwede kahit walang nagsunog na bata doon. No. Posible na rin, mag-ignite yung sunog sa sobrang init. Kaya nga kahit nga daw upos ng lalo na kung sabi naman Oo. Kaya pati yung upos ng sigarilyo, iniiwasan din nating magtapon kung saan-saan. Kasi hindi mo alam kung ano yung sa mga basurahan, sa mga talahiban, etc. Ayan. Si Jennifer Herman, sabi niya, kahapon may nag-i-espalto sa kalsada. Yung mga tao, kinausap ko, nabantayan nila yung niluluto nila. Kasi baka may umalipatong apoy, makakasunog kayo dito sa may tapat ng sementeryo. Kasi madalas po may sunog dito. Yung alipato naman, Kaya naman, syempre, mag-iingat. Kailangan talaga mag-iingat lalo na sa init ng panahon ngayon. Okay. At hindi ka talaga dapat sumusugod sa sunog kung hindi ka naman... Hindi ka ready. Hindi ka ready at wala kang protective gear. Di ba? Inuna yung Inaintay yung yung bombero kaya binibidyo.
Oo. Pero meron ng mga para sa kalaman ng lahat, yung mga tanod at saka yung ibang mga tao doon. Nakabang na. At sila, nagtasaboy sila ng tubig. Oh, hindi nga lang Sinubukan saboy nila, eh. oo. Nilabas na nila yung mga host nila, Tapos yung doon kay Consi Ernel nga natataranta din yung para pahabain yung host. Kasi mag-e-effort ka talaga Nakakantaranta rin yung gano'n. Yung ang naging training ng mga barangay last time, fire hose kasi. Meron bang meron bang mga taga... Pero alam mo ang kulang sa atin. Taga Santo Cristo. Ano si chief yun, isa sa head yun ng isa sa mga I think si Kap ganon. Kasama siya. Kasama siya doon. Head siya nung cluster. Head siya nung cluster. If I'm not mistaken, isa sila sa mga nananalo nung fire siya yung una talagang rumisponde doon. Na may dalang timba ng tubig. Tsaka nakita mo may hawak siyang basahan. Oo. Nabasa. Oo. Yan may alam. Si Ernel din meron din na minsan hindi siya makatagal tapos babalik ko Kasi hindi biro talaga lalo na kung sobrang kapal ng usok. Hindi ka man mamatay sa apoy, mamamatay ka sa smoke inhalation. Kaya kapag may sunog at hindi naman alam ang gagawin, lumayo na rin. Ayan. Oo. Pero tumawag na rin ng tulong. Sige. Diba? Oo. Bago mag-video. Hindi. Kasi hindi. Nakatawag na nun. Nakatawag na nun. Ayan.